Vancouver is the third expensive city to live globally. Kaya naman nung nalaman ko dito ang work location ko, tinawagan ko kagad ang immigration lawyer at sabay tanong, is there any other location other than Vancouver? And ang sagot nila, You take it or wait again? hi, yaw. Kanina, mahina yung bigayan. Ngayon, paldo na. Ano ang mo dyan? Ang dami. Zara. Tapos may mga OVO na mga damit. Good condition pa iso ko. It all started last 2023. Pagdating namin dito, doon ko na-realize kung gaano kamahal mabuhay. You have to pay your rent, which is napakamahal. Plus, yung credit card na gamit mo for every transaction. 1, 2, 3, go! Kami na Richmond para mag-grocery. Sakay tayo ulit. So, balik kami sa trains. Kasi medyo malayo lalakarin namin kapag dito kami bumaba. So, balik na naman. Mali kasi going back to Vancouver to. Dapat doon kami sa kabila. Nakalagay dito, 8 minutes walk. Medyo malayo-layo yun, boy. Kung nandito na kami sa Dollar Mart, kaya lang sarado pa. Ito sa Canada, kung gusto mo mag-Filipino food, may mga mabibilihan ka naman. Pulboron, $8. Kapag medyo masakit sa katawan mo, yung ulo mo, kalimutan mo na lang. Kasi yung walang aw sa paw, $12, $59 kami. Pag nadoble yung punch, babalik. Pero kapag nagkulang yung punch, thank you na lang, no? Ngayon is lakad kami papuntang TNT, which is nandito lang sa tapat na namin. Nandito na kami sa TNT. At least mabubulok na $16. $16 sa purok na atis. Anong bibilin na? Hipon, chicken and? Starbucks. Kasama sa grocery Starbucks. Naman is bibili na lang ako ng hipon, which is magkano ngayon ang hipon? Oh, $6 or almost $7 per pound. I'll just take a shrimp please, just $10 worth of it. Kami mag-grocery dito sa TNT. Naka $60 kami make it. So mas mahal pa doon sa una namin pinag-groceryan. Grabe. Tapos konti lang yun. Ilang meat lang yun, tapos ilang gulay lang yun. Yun, $60 sa kagad yun. Bye bye, $60. Ito na ang pinakamahirap na parte. Yung maglalakad ka na madaming hawak na mabibigat. Naisip namin na hindi pwedeng laging ganito. Need namin mag-adjust dahil if not, mauubos lang kami financially and mentally. At dito na nagbago ang lahat. Naging strategic na ang bawat galaw namin. Agad namin binago ang lifestyle namin. Not because we want to, but we need to. Which every decision matters. Bills or new shoes. If sa Pinas we have our own cars, dito meron kaming. And since temporary pa lang kami dito, we never buy house items. Punta muna kami na IKEA kasi kakain lang kami, hindi kami bibili furnitures. Wala kami pambili. I showed you. Oy, you have your food back. Are you happy? What are you gonna play there? Bryce, what? What are you gonna play there? Fortnite? You want this kitchen? Wow, is it good? So, gusto daw ni Brianna to. Brianna, do you want this? For your own room? Yeah. Gusto yung set, pero yung buong set na ito napakamahal. Say hi ka sa video. Uy, nagutong na, di ba? I'm thirsty. Thirsty? So, ito yung mga in-order namin. Naka $33 na kami, which is mura na to. Compare kapag kumain kami sa labas, mga nakaka-50 mahigit kami. So, IKEA, worth it. And it's already spring. Isa ito sa pinakaabangan na season. At hindi lang yon dahil sa cherry blossom. Oh, officially spring cleanup na. So nagpapamigay na ng mga gamit yung mga tao dito. So ito yung first day. Ayan, tama, sofa. Free. Mag-ikot na kami. So ang gusto nila ngayon makuha is toys.
So, first dampot is side table. Spray! 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 Kaya, binalik. Oh, let's go. What's that? Trampoline! Sharp jampolin? May pamigay. Jampolin daw. Ay, kuya? Let's go, let's go. Balik na, balik na. Okay. Dala na namin yung wagon para kapag may nakuha kami, rekta na kaagad dito. So, tara, tingnan natin kung ano makukuha natin today. Condition pa? Oh, pwede. So, isakay mo na kaagad yan doon sa wagon. So, ang una namin nakuha, yan, papadala na yan sa Pinas, matic na yan. Huwag na, yan ka na naman eh. Kung di na kailangan, huwag na. Hindi rin. Huwag na. Bed frame doon, kaya lang hindi na namin kailangan eh. Sayang. Patunay na spring na, may cherry blossom. Lakad-lakad ka lang dito, may makukuha ka talaga eh. Mga basura nila, yung basura ng iba, lalabas kailangan mo. Okay. Wala. Let's go. Dito may cabinet to. Pero hindi natin kukunin yung cabinet. Pero maganda oh. Bryce, what do you got? Eh, dito din pala, hindi lang kami nag-iikot, meron din mga nag-iikot. Katulad nung dalawang yun, oh, naka-red, naka-pula, nag-iikot sila. So ito, may free sofa dito. Dito sofa. Good condition pa yung sofa, oh. Oh, pwede din. So dito may sofa ulit. Tingnan natin kung anong makukuha natin dito. Medyo luma na yung sofa. Pero baka may makuha pa tayong iba. Mga ano lang. Ano? Okay, wag na. Mama, masura lang muna kami. Medyo mahina pa yung bigayan. Ito palang nakukuha namin eh. Pero malaki-laki pa yung mga iikutin namin. Itong buong neighborhood namin. Oh, para kapag nagkaanak tayo ulit oh. Bago pa. Tingnan mo. Oh, kaso hindi naman nag-ano. Ito may mga toys dito. Sorry, Mini. Ano yan? What? Oh, baby. For baby? Ito may mga toys dito. Ewan ko lang kung may magustuhan. Pangit yan. Huwag yan. Why no? Mga shoes. Ano pa meron dito? Gusto ko yan. Pwedeng padala. Chinelas. Pwede. Oh, pwede padala sa Pinas. What's that? Paper and stickers. coloring book. Yeah. Oh, nice. How about you, Bryce? What's that? Stickers. Stickers? Wow, nice. Mga shoes. Oh. Ang dami. Karagi. Basketball shoes to. And yeah, Nike. Westbrook. Oh, Giannis pala yun. Nike. Pamigay nila dito. My man! Carhartt. Nandito. Kaya lang kailangan nyo lang laban. Laki ng bahay na ito. Yaman na ito. Dalawa. Naka-Zara. Tapos may mga OVO na mga damit. Tsaka cup. Ano meron dito? Let's see. Ito. Oh, wet na. Huwag na to. Wet yung toys. Kinluma. Sino may gusto? Ito, may sapatos din to. Ito sapatos. Ano ba siya? Ito, maganda to hukaw. Kung mga damit ba o ano eh. Ano? Basura. Basura? Chair, set pa yan ah. Good condition pa to. Check, good condition po. Sa sobrang dami nagpapamigay, hindi mo na kailangan ng gamit kasi makukuha mo dito. Ang kailangan mo na lang bahay. Yung bahay na yun, pupunuin mo na lang ng mga gamit na mga nakuha mo. Rekta na yan dito. Time check. 7:30 na. Kanina mahina yung bigayan, ngayon paldo na. Dami nang nakolekta. So karamihan mga clothes, tapos kitchen utensils, shoes. Medyo madami-dami to. Meron pa kami mga ilang araw. Papadala namin lahat to sa Pinas. So time check, mag alas 8 na ng gabi. Kota na kami, kaya uwi na kami. Nilalamig na rin yung mga bata. So tomorrow ulit.
Ito yung mga gamit namin, papamigay na rin namin. So ilalabas na namin to ngayon para kung may gusto kumuha. Lahat to, maayos pa yan. Good condition pa. Day 3 na ngayon ng spring cleanup. Hindi na ako makakasama sa kanila mag-ikot kasi may work ako ng 1 p.m. until closing. So yung closing mga hanggang 11 yun. So alanganin na ako. So eto, hahatid ko lang sila. Tapos diretso na ako sa work. We grab this opportunity para makatipid. May mga nakuha kaming bagay na hindi na namin kailangan bilhin. Mga bagay na maayos pa pero pinapamigay na nila. Kapit akong furnitures ngayon na pinapamigay lang. Kasi dito, yung mga gamit na hindi nila kailangan, pinapamigay lang nila. Especially kaysa itapon nila, dinodonate na lang nila kahit bago pa. Kaya ito yung maganda dito. There were days na gusto na namin sumuko. Days na binabalikan namin ang dating buhay namin. Yung comfort, yung pakiramdam na madali lang ang buhay. Pero sa kabila ng bawat struggle, may kapalit na lesson. Dito namin natutunan maging resourceful, magtiis at higit sa lahat, natuto kami magsimula muli. Vancouver may be one of the expensive city in the world, but it taught us something valuable. That sometimes the hardest place to live in can also be the place that changed you the most.